Saan naroon ang pangamoy? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang amoy? Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minamagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina, at yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Tatapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdadaramdam na masama niya, nakasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Yan mga kaibigan, di ba klaro? As the body of Christ, as the part of the body of Christ, hindi sa isang tao, hindi lahat ay perfect niya. Kaya kung ang isa ay may mata, ang isa may paa, ang isa may kamay, ang isa may tainga, dapat itong lahat ay ipagkaisa para magkaisa, maging unity, magtulungan. Yun po yun mga kaibigan. Kaya sa pananampalataya, walang matalino, walang bobo. Dapat magtulungan. Kahit pa sanggol pa yan, pero si Lord lang ang nakakaalam, kasi minsan may sanggol na mas matalino pa kaysa mga matured. Alam niyo po ba yan mga kaibigan? Kaya wala po sa pananampalataya, walang pataasan. Dapat mag ano ba yon, yung share to share each other, para matutunan, malalaman ng bawat isa kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng kaunawaan, kaalaman, at pagkaintindi. Yung iba lang, hindi pa nabubuksan. Kaya nga, yung iba ay hindi pa talaga masabing sanggol, kundi hindi pa naipanganak, parang ganun. Yung mga sanggol, no, pag ano na yan sila, pag dahan-dahan na na-open, ay mag-grow na rin. Kaya yan po mga kaibigan, kailangan natin mag-grow. Hindi lang po basta mag-attend lang misa, ng service, tapos walang grow, walang nalalaman. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto po ng Diyos sa atin ay merong malawak na pangunawa po tungkol sa Kanya. Kaya kailangan natin ng filled with the Holy Spirit. Yun po talaga magpapaunawa din sa atin. Kaya kailangan natin talaga magpakumbaba, maging born again in spirit. Ang pagkakaalam ko po kasi, hindi lang po yung nilublob ka ay born again ka na. Kailangan totoong born again in the spirit mga kaibigan, dahil karamihan. Examinin natin ang ating sarili ha. Kahit nilublob na tayo, totoo ba na
nandiyan sa puso mo yung kauhawan at kagutuman tungkol po sa kanya, yun po ang mga sign po yun mga kaibigan. Ang totoong born again, renew in spirit, hindi po yan automatically na maging matured siya in spirit. Dahan-dahan po yan magiging spiritual awakening. Marami po siyang mga pagdadaanan as a baby, bilang sanggol po. Maraming pagdadaanan. Kasi mag-aano yung sa loob, nagwo-work po yan. At maraming kang mga katanungan, "Ay ganito pala yun," na something magkakaroon ka talaga ng ano yun, seeking about God. Marami po dito mga kaibigan, marami. Ang dami ko ngang gusto pong i-share sa inyo kahit magbasa-basa na lang, pero next time din. Ang tungkol po kay Jesus Christ ang aking i-share po. Actually, hindi pa ako natapos doon sa spiritual awakening, eh. Pero pagpaliban ko po muna yon. Dahil yung spiritual awakening, totoong pong mararanasan natin. Hindi lang po sa isang tao. Sa pagkakaalam ko, kung tayo po ay totoong rebirth, renewed in spirit, yung talagang born in spirit, talagang magkaroon ng ng experience, spiritual awakening, eh. Kagaya nung sinabi na magkaroon ng kauhawan, kagutuman, isa po 'yan talaga ang sign. So kung hindi niyo naranasan 'yan ng pagkauhaw, wala pa kayo sa stage na ganyan mga kaibigan. Examine niyo po talaga. Kailangan po natin ng lahat. Alangan naman po isang tao lang o yung mga tao lang na nagsasabi, "Nakaranas ako ng spiritual awakening." Yung sila lang. Parang ang pagkakaalam ko sa lahat ng tao 'yan, eh. 'Pag once na yung espiritu yung sa loob talaga ay gusto na niyang maging mag-open up, magiging light, Kasi we are in darkness, 'di ba? Kung ang tao ay makasalanan pa talaga, hindi pa niya mararanasan yung ganyan. Pero once na you are totally surrender and offer your life to Him from your heart, God knows, and makakaranas po talaga kayo ng spiritual awakening, yung pagkabago talaga, pagkabago sa inyo, sa ating katawan. Magkakaroon yan, ma-testimony mo po yan sa lahat dahil hindi po yan 'pag ikaw ay isang tinatawag, baga anak ka na ng Diyos, ay hindi mo puwedeng itatago 'yan. Si Paul nga 'di ba, hin anong ano niya, yung mula nung na-encounter niya si Jesus Christ 'di ba, puro Jesus Christ yung kanyang ipinahayag, yung tungkol kay Jesus Christ. Hindi po mag-stop kasi ang Holy Spirit po na nasa atin, na nagdi-dwell, na tumatahan, yun po yung gusto na mag-declare po. Hindi po sa ating kalooban. At makakaranas po talaga ng spiritual awakening. May mga something po na doon ka po masasabi na, "Hala, God, ginising na, binago na ako, isa na akong anak ng Diyos." Malalaman mo 'yan, masasabi mo talaga 'yan. Eh, sabi nila na, ah, yung bang halimbawa sa pagkakasala, isa din 'yan na sabi nila, walang perfect. 'Pag once na talagang kilalang-kilala mo na ang sarili mo, kung sino ang nasa'yo, tungkol po sa kasalanan, ay mahihiya ka na pong gumawa ng kasalanan. Yan po 'yan mga kaibigan. Kaya marami po tayong, matutunan. Kasi ang tao kasi
maraming turo ang tao talaga dahil sa sarili din po nila 'yan. Nakagawa ng kasalanan kaya sila ay binago na, naging born again na at nagde-declare pa rin sila na walang perfect. Kaya sa akin ha, sa sarili ko, makasalanan ako at dahil sa kasalanan ko na 'yun ay pinatawad ako. Ginawa na akong, totoong anak niya. Ngayon, kaya nga sinabihan tayo na magbasa sa salita ng Diyos dahil 'yun po ang ways din na magkaroon tayo ng tamang gawa para maiwas sa kasalanan, 'no? Kung wala tayong kaalaman sa kaniyang mga turo, the righteousness nga ang sinabi, 'no? Seek it first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness na 'yan ay mga tamang gawa po ang mga tinuturo diyan. Ngayon kung hindi po natin alam 'yan, doon po tayo maano na makagawa ng kasalanan. Ngayon kung alam natin na 'yan, mali 'yan at, sinabing magkakasala pa rin, so ibig sabihin yung espiritu na nasa atin ay mahina. So kailangan talaga ng growing para, ah, magiging strong na hindi na magkakasala. Yun po yun mga kaibigan. Kaya kaya nga bakit hindi pa naggo-grow? Kaya nga 'di ba, makikita naman natin talaga yung walang growing, yung sanggol pa talaga kung ano yung mga ginagawa nila, 'di ba? Makikita po natin. Tayo ano, ngayon na nagsasalita ako doon sa nakakarinig na gaya ko na meron talagang pananampalataya sa Diyos, alam niyo po kung ano pong ibig kong sabihin. Doon sa mga baby, sa mga sanggol ay hindi po sila nakakaunawa ay at sabihin na gano'n, nagkakasala ba, kasalanan, magagalit po talaga sila dahil po sanggol, eh. Ayaw nilang makinig, pero ang Diyos na ang maghusga. Basta ang importante ay ibinahagi. Para sa akin po talaga, bakit